MMDA Chairman Francis Tolentino, ito'y bilang pagbibigay daan sa inaasahang malaking volume ng mga sasakyan ngayong Kapaskuhan. Kaya hanggang sa Enero 2 ng susunod na taon, tigil muna ang mga road reblocking, construction at mga paghukay sa mga kalsada sa buong Metro Manila. Ang DPWH naman ang akong kikilalanin ang moratorium na ito. At mga kapuso, paalala naman mula sa Department of Health, dahil daw kung meron daw 12 days of Christmas ay meron naman silang 12 tips for Christmas. Ito na, tip number 1, umiwas po tayo sa Christmas rush para raw maiwasan natin ang stress. Number 2, kung magre-regalo sa mga bata ay siguraduhin ligtas at angkop sa edad at abilidad ang ibibigay. Tip number 3 natin, bumili po ng mga produktong lehitimo at rehistrado. Pang-4 hanggang pang-7, masusustansyang pagkain, gulay at prutas ang ihain para sa Noche Buena. At syempre, siguraduhin ding malinis at sariwa ang mga pagkain ihahanda para iwas food poisoning. Okay, mga papunta sa palengke na yan, mamimili. Dahil po sunod-sunod ang mga Christmas party natin, dapat medyo maghinay-hinay lang tayo sa pagkain. Ingat sa driving habang kumakain. At handaang umiwas sa mga pagkaing matataba at maaalat. Pangwalo natin, kung di may iwasan ng inuman, eto na, drink moderately and don't drink and drive. Yun. Don't drink and drive. Pang-siyam natin, huwag kalimutang mag-exercise at syempre, magkaroon din ng sapat na pahinga. At, dalis, siyam, tapos 11. Ano, number 10 or 11 na ba yan? Tandaan ang appear o aksyon, paputok, injury reduction. At number 12 natin, ipagdiwang ang Pasko at bagong taon ng ligtas sa pamamagitan ng community fireworks display o di kaya paggamit ng mga torotot, kaldero, yung busina at musika imbes na mga paputok. Number 9 daw, don't drink. Number 10, don't drive. Don't drive. Papunta na yun sa Pero walang mag-agree sa don't drink. Oh, yeah. Don't drink lang. Dapat maaga ka bali. Dapat number 1, be alert. Be alert. Live tayo dapat. Diba? Oh boy. Open your eyes. Ayaw na. Anong, ha? Hindi, ready na sila. Kasi ready kami. Round the reports na tayo. Round the reports. Okay, kilo-kilo pong frozen meat kinumpiska ng National Meat Inspection Service sa isa na surprise inspection sa Commonwealth Avenue kaninang madaling araw. Oscar, balita ka na. Yes, Igan, aabot sa mahigit 100 kilo ng frozen meat ang nakumpiska ng operatiba ng National Meat Inspection Service o NMIS na magsagawa silang surprise inspection sa Commonwealth Market pasado alas 2 na madaling araw. Matagal na rin sila nakakatanggap ng report kaugnay sa maling handling ng mga tinatawag na frozen meat. At kanina nga nakumpirma na nila ito sa isa operasyon. Ayon sa NMIS, importante na laging nasa freezer ang mga ganitong klase ng produkto at kung hindi man ay dapat nasa enclosed na kwarto na may temperatura na 10 degrees pababa. Kapansin-pansin din daw na di malinis ang mga pinagpapatungan ng mga panindang karne. Inihanda na mga posibleng isamang kaso laban sa paglabag sa Meat Inspection Code. Isinasailalim naman na sa pagsuri ang mga nakumpiskang karne para malaman kung nagkaroon nga ba ng kontaminasyon. Igan? Ano? Salamat. Okay, round the report number 2. Timbong naman ang isang notorious holdupper sa Makati kagabi matapos positibo siyang kilalanin ng isa sa kanyang mga nabiktima. Dakuhanan pa ng kalibre 45 baril at granada ang suspect. Katrina Son. Igan, isang notorious nga na holdupper ang nahuli kagabi bandang alas 9 ng gabi dito sa Makati. May nakakilala raw na biktima sa sospek at agad na isinumbong sa Makati Police. Agad namang rumisponde ang pulis sa Makati at binantayan ang itinuturong sospek ng biktima. Pagkababa ng sospek sa sinasakyan nitong FX ay agad na hinuli ng mga otoridad. Nakuhanan siya ng kalibre 45 na baril at hand grenade. Nakilala ang sospek na si Richard Denum, 34 years old at naninirahan sa Cubao, Quezon City. Ani ni Denum, inaamin niya ang mga paratang sa kanya. Nagagawa lamang raw niya
niya ito dahil sa nasira ang bahay nila noong bumagyo at kinakailangan niya raw ng pera upang maipagawa ito. Ayon naman kay PO2 Julio Valle Jr., aabot raw sa mahigit 30 na mga tao ang nabiktima na ng sospek. Magdadalawang buwan na nga raw nila itong pinaghahanap dahil sa dami ng mga nabibiktima nito. At ayon rin kay PO2 Valle ay kapag napatunayan raw na nagkasala ang sospek ay makakasuhan raw ito ng robbery with hold-up, illegal possession of explosive at illegal possession of firearm at maaring makulong ng mahigit sa 12 years. Igan? Maraming salamat. Sa ibang balita, naggisa ni Senador Miriam Santiago si DSWD Secretary Binky Soliman sa confirmation hearing niya sa Senado. Pambungad pa lang na tanong ng senadora, may balak daw bang tumakbo si Soliman sa Senado matapos umugong ang usap-usapang ginagamit ng kalihim ang conditional transfer program para rito. Pero nilinaw agad ito ni Soliman at sinabing wala siyang balak tumakbo sa Senado. Bukod pa rito, nadawit din sa init ng ulo ng senadora ang grupong dating kinabibilangan ni Soliman, ang Black and White Movement, na sinasabing wala raw itong karapatang sabihin kung ano ang tama o mali. Pero agad naman ito ipinagtanggol ni Soliman. Sa huli, na-bypass pa rin ang appointment ni Soliman sa unang pagkakataon. Gayunman, sa pagtatapos ng pagdinig, lumapit mismo si Soliman kay Santiago para makipagkamay. Samantala, ikalawang gabi na po sa panatili sa Southern Police District Headquarters ni dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Napasugod ang kanyang doktor matapos umano makaranas sa hirap sa paghinga. At para sa kabuang detalye, nagbabalik si Katrina Son. Katrina! Igan, ngayon nga ang ikalawang gabi ng dating Comelec Chairman Benjamin Abalos dito sa SPD. Labis pa ring ipinagdaramdam ng kanyang pamilya ang pananatili niya rito sa Southern Police District. Tulad nga ng una niyang gabi, posibleng hindi pa din daw siya komportable sa kanyang papag at nahahanginan lamang daw siya ng isang electric fan. Bandang 12:30 ng hating gabi nang mapasugod dito sa SPD ang kanyang anak na si Mandaluyong Mayor Benher Abalos at si Dr. Saldi Carpeso. Hindi raw makatulog at hirap sa paghinga ang dating Comelec Chairman na si Benjamin Abalos. Matapos raw ang pagsusuri ay lumabas na stress ang dahilan ng nararamdaman ni Abalos. Hiling din ng kampo ng mga Abalos na payagan sana na makapaglakad-lakad ang dating Comelec Chairman para na rin sa kalusugan niya. At sa ngayon nga, Igan, ay patuloy pa rin tayong nakaantabay dito para sa mga supporters o mga personalidad na dadalaw sa kanya ngayong araw. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Balita naman mula sa China kung saan nagpakita ng kakaibang katapangan ng isang sales lady sa isang tindahan ng alahas. Isang babae at isang lalaki ang pumasok at nagkunwaring bibili ng alahas. Nang tumalikod ang sales lady para kunin ang tinurong alahas ng dalawa, bigla nilang tinakpan ang kanyang mukha at pinalo siya sa ulo ng mga magnanakaw. Habang nagsilbing lookout ang kasama nitong babae, pilit siyang himina papasok sa isang kwarto. Ngunit danlaban na matapang na tindera at kinagat ang kamay ng magnanakaw. Sa takot ng lalaki, tumakbo ito palabas. Agad naman nakahingi ng tulong ang sales lady at dahil dito kinuyog ng taong bayan ng babaeng magnanakaw at sumuko naman sa mga pulis ang kasamahan niya. Good luck! China yan. Ano kayang parusa ang may lalagay sa In kanila? fairness, mayos pa itsura nung kinuyog. Samantala matagumpay ang isang operasyon sa bansang Chile para mapaghiwalay ang 10-month-old conjoined twins. 20 oras tumagal ang operasyon para mapaghiwalay ang kambal na nakakabit ang dibdib at bewang at tinuturing nilang na pinakamahirap na operasyon na isagawa sa South America. Umabot din sa 100 medical personnel ang tumulong sa operasyon at 25 sa kanila ay pawang mga espesyalista pa. Bago pa rito, 7 operasyon na ang dinaanan ng kambal at ito lamang Oktubre pinaghiwalay ang kanilang mga binti. At kahit matagumpay na silang napaghiwalay ng mga doktor, kailangan pang sumailalim sa iba pang operasyon ang bawat isa sa kanila. Samantala, sa Mexico, 2 estudyante ang nasawi sa nangyayaring kaguluhan doon. Kita sa security camera ang away na naganap sa pagitan ng mga polis at mga estudyanteng nagrarally. Nagsagawa ng protesta ng mga estudyante dahil sa pagsasara ng mga klase sa isang paaralan doon. At ayon sa mga ulat, sinubukan daw ng mga estudyante na sunugin ang isang gas station sa lugar. Sumiklab ang gulo nang magsimula na silang hulihin at nagpaputok pa ang mga polis. Natanggal sa pwesto ang Attorney General at Chief of Police dahil sa insidente at patuloy daw itong iimbestigahan ng kanilang lokal na pamahalaan.
Sa New Zealand naman, nakigulat ang isang babae nang matagpuan niyang nagre-relax sa kanyang malambot na sofa ang isang baby fur seal. Ayon sa babae, maswerte raw ang baby seal dahil nakatawid ito ng buhay sa kalsada papunta sa kanyang bahay. Kaya naman pinangalanan niya itong Lucky. Nakapasok po si Lucky sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng cat flap o lagusan ng alagang pusa sa pintuan ng isang bahay. Umakyat pa ito sa hagdan, pumunta sa kusina bago